Okay, so let's try solving this itong ating application kasi alam na natin kung paano ba tayo mag integration by part. Okay? Or sorry, integration or definite integral. Okay, so but before that, let me share my screen. Hindi ko pa pala na-share sa inyo. Okay, sharing my screen. Okay lang. Okay. Okay, na-share na ba yung screen natin? Meron na ba? Okay, meron na. Okay, so sharing my screen. So, meron tayo dito ating next topic which is yung ating area. Okay, area natin sa ating plane areas. So, sabi natin yung ating area of a region between these curves. Simple lang yung gagawin natin. Okay? Ganun lang sa ginawa natin kanina. Ang pinagkaiba lang dito, yung pagkuha ng equation natin. So, by rectangular coordinates, okay, using vertical strips, for example, this is our graph. Pakita ko sa graph natin. Yan yung ating graph. Okay, nakikita ba yung screen natin? Okay, so yan yung graph natin. Okay. So for example, sabihin natin, meron tayo ditong dalawang curve. This is our curve number 1 and curve number 2. This is our equation or this is our graph. Di ba sabi natin, area or integration is just simply the summation of areas of small rectangles. Ganon din dito. Okay? Ipagpalagay natin using vertical strip, meron tayo ditong height natin na y, height ng ating rectangle or ng strip natin, and the width of our dx or na width na ating rectangle. Okay? So, meron ditong y dx. Okay, take note, ito yung ating magiging formula for area. Area is equal to the summation of y dx or the integral of y dx. Ano ba tong y natin? Y natin is actually the difference of our equations in terms of y. So, sabi natin dito, for example, f of x, yung ating y equation dito, i-minus natin sa y equation dito. Y upper minus y lower. Yung equation natin sa upper minus yung equation natin sa lower. Take note equation ng upper, hindi ibig sabihin na nasa taas siya, yun na mismo. Kung ano yung na-touch natin dito, yung na-touch natin dito na taas, na-touch natin dito sa baba. Ibig sabihin dito, based dito sa ating sa ating equation, kapag i-draw natin yan, meron tayo dito integral of yung y upper natin dito si f of x, yung y lower natin dito si g of x. Okay, dx. Yan yung magiging equation natin. From x sub 1 to x sub 2. What is this x sub 1, x sub 2? What is this higher limit to lower limit? Itong ating x sub 1 at x sub 2 that is actually the point of intersection between these curves. So for example, dito sa curve natin, this is our point of intersection. Sabi natin, we have two coordinates, si x and y. Sir, ano pong pipili namin ditong coordinate? It depends. If this is dx, use x. X sub 1 and x sub 2. If this is dy, use y sub 1 and y sub 2. Basta tanda natin guys, yung ating limit natin dyan is simply the points of intersection ng ating mga graph natin. The points of intersection. Okay? So, pakitandaan po yun, pakitandaan po yun. Okay? So, this is for vertical strip, upper minus the lower. How about for horizontal strip? Ganun din, ganito rin naman. Pero sa ating horizontal strip, ang pinagkaiba lang is, pakita ko sa inyo, okay, for our horizontal strip, ito yung makikita natin. Okay, meron tayo ditong, ito yung graph natin. Okay, simple, ganun lang sa kanina, pero ang pinagkaiba dito is x dy. Because for horizontal strip, ito yung magiging width natin, ito yung magiging height natin. Okay, so ito itong x and dy. Basta kapag lumalaki tayo dito na pag ganito, dy yan, pag ganito, dx yan. Then sabi natin, x dy, what is this x? Simple lang, x natin ng right minus x left. X right minus x left. Ulitin ko, x right minus x left. X right minus x left. Or sabihin natin guys, dito is the function of y and function of gy. Okay, so ito itong
integral of f of y minus g of y times dy from, syempre, since y na yan, so y sub 1 to y sub 2. So, yung sabi dito, yung points of intersection natin dito is ito, tsaka ito. Okay, y sub 1 and y sub 2. Okay, ito na, x right minus x left. Yung equation natin sa right minus the equation natin sa left. Okay, mag-umpisa tayo dito sa positive x-axis papunta sa negative x-axis. Yun yung ating pag-compute na, or pagkuha natin positive or sa ng ating xr plus xl. This is for horizontal strip. Basically, wala namang problema dito kung anong gusto yung gamitin eh. Parehas lang din naman yung mapapalabas ng sagot. Pero may times talaga na mas madali kasi si vertical kay horizontal or vice versa. Si horizontal kay vertical. Mas may mga times talaga na ganun. Na mas mabilis yung mga ganito. Mas madaling gamitin ito. Okay, pero all in all, pwede nyo naman itong gamitin si vertical or horizontal strip kahit saan naman. Pwede naman. Okay, nakadepende naman yun sa inyo kung paano ba natin siya isosolve. Okay, siguro para mas maintindihan natin guys, try natin mag-solve ng problem dito sa ating topic na to. For our sample problem, sabihin natin, meron tayo ditong find the area bounded by the graphs y is equal to 4 minus x squared and the x-axis. Ang tanong, anong klaseng graph ito? Anong klaseng graph yan? Siya po is, isa pong, ano pa yung ano dito? Ano pang graph yan? Anong klaseng graph yan? It is a, okay, thank you Candice. It is a parabola, very good. Parabola, facing downward. Okay, why facing downward? Because kapag inayos natin to, x squared minus equal to negative y plus 4. Sabi natin kapag kung ano yung naka-square, ibig sabihin, yung legs natin is dalawang beses lang nag-pass through doon. Since dalawang x yan, ibig sabihin dalawang beses siyang nag-pass through dito sa x-axis. Kapag 1 lang yan, ibig sabihin isang beses lang siya nag-pass through doon sa ating y-axis. And negative y to, ibig sabihin, kinakain niya si negative y-axis. Kapag positive y yan, pataas yan. Concaving upward naman yan. Okay, ganun po ibig sabihin ng positive at negative natin dito sa ating y. Kapag positive to, ibig sabihin pataas yung ating drawing. Ganyan. Pag positive yan. Okay? Okay, so this is our graph natin. It is a parabola. So, pero pag hindi kayo sanay, kapag hindi kayo sure dito sa parabola, pwede nyo gawin to. Pwede nyo gawin first step ito. Gawin na lang natin to. So, meron tayo dito, hanapin na lang muna natin dito yung ating point of intersection. So, the points of intersection. So, to find for the points of intersection, mag-equate lang tayo dito ng dalawang equation. So, dito, ipag-equate na lang natin dito yung mga y natin. So, dito, y natin dito is equal to 4 minus x squared. Ang tanong, ano po yung value ng y natin for x-axis? Y natin for x-axis, ilan po? It is equal to 0. 0 po. Okay, it is equal to 0. Okay, so meron itong y is equal to 0 dito. Ipag-equate natin dalawang y natin. Y na to, tsaka y na ta. So equate natin yan. So meron itong 4 minus x squared equal to 0. So meron itong x squared equal to 4. So what will be the value of our x? Paki-compute nga. X natin is equal to x natin is equal to x natin is equal to positive and negative 2. Take note ha, kapag square root tayo dito, alam naman natin guys, yung mapapalabas is positive negative value. Okay, positive negative 2. Okay?
So, pwede nyo gamitin to, no? Kapag hindi kayo sure sa graph nyo, pwede nyo gamitin yan. Okay? For example, yan yung ating x and y. So, gusto nyo i-plot to. So, mag-umpisa kayo kay negative 2, papunta kay positive 2. Okay, what will be the value of our y kapag negative 2 yan? So, 4 minus the quantity negative 2 squared is equal to 0. Tama ba? Which is true. 0 and 0. Or sorry, negative 2 and 0. Okay, next naman. Next naman, meron tayo ditong negative 1. Kapag meron itong 4 minus negative 1 squared is equal to saan? 3, di ba? It is equal to 3. So, kung titignan natin dito, i-project natin si 1 ito, si 3 yan. So, meron itong, okay, negative 1 and positive 3. Okay, next naman, pag 0 yan. Kapag 0 yan, syempre ito yan. Yung ating point dito sa taas. Okay, kapag 1 naman yan, kapag 1 to, okay, 4 minus 1 is equal to 3. Okay, kapag 2 naman to, okay, simulan tayo dito ang 4 minus, okay, 2 squared. Okay, 4 minus 2 squared is ilan po? Sorry, kapag 0 to, is equal to 0. Okay, 4 minus 2 squared is equal to 0 din. Okay, so kung titignan natin dito, okay yung ating plotting. So, 0, 0 to. Ito naman po is 1 and 3. Ito naman is positive 2 and 0. Okay, kapag gusto nyo siyang i-plot ng mas maganda. Okay, so ganito po yung plot ng ating parabola natin. Okay, gamitin nyo na lang guys yung limits natin dito, si positive, negative 2 natin. Okay? So, this is our point of intersection. So, yan, si X. So, ito dito, POI is 2 and 0. Plus POI dito is negative 2 and 0. Okay, so these are our points of intersection. So, pakita natin yan. So, using vertical strip. Let us use vertical strip by vertical strip. Yan. And sabi natin for vertical strip, ang ating formula is okay, y upper minus y lower dx from x sub 1 to x sub 2. Ang tanong, ano po yung y upper natin dito? Pakisabi nga. Ano po yung y upper natin dito? Yung ating y natin na ating upper na na graph. So meron itong y equal to 4 minus x squared. Sabi natin dito, y is equal to dito. 0, di ba? Y is equal to 0. So meron tayo dito, kapag substitute natin yan, integral of y up is 4 minus x squared minus, syempre, y low is equal to 0 dx. Okay, okay, sabi natin it is, yung ating x dito, x sub 1 at x sub 2 is actually the point of intersection. So, meron itong negative 2 and positive 2. So, negative 2 to positive 2. Okay, so meron tayong ganito, di ba? A is equal to 4 minus x squared dx from negative 2 to 2. Okay, paki-calculate nga yung anong integral nito. Ano po integral nito? Ano po integral niyan? Siyempre, 4x minus x cubed over 3. And sabi natin from negative 2 to 2. Okay, so substitute natin si negative 2 tsaka si 2, no? Dito. So by substituting this, kaya tayo ditong 4 times 2 minus 2 cube all over 3 minus 4 times negative 2 minus, okay, negative 2 cube all over 3. Okay, so what will be our answer here? Ano po yung area natin dito? Okay, calculate nga. A natin will be equal to saan? A natin is equal to?
Okay, paki-calculator na lang guys. A natin will be equal to saan? Joval? Okay, thank you, Joval. 32/3. So, meron itong 32/3 square unit. So, this will be our answer. Okay, or 10.667. So, this will be our A. Okay, using vertical strip. Sir, what if I want to use horizontal strip? Okay lang, walang problema. But using vertical or horizontal strip, makinig tayo, no? Pakita ko lang. So, itong next solution natin is actually using horizontal strip. Okay, same question. So, same lang dito na points of intersection. Okay, pero using horizontal strip, hindi natin pwedeng gawin ganito. Why? Because kapag ganyan yung ginawa natin, i-minus natin siya sa sarili niya, di ba? Okay, di ba? Ito, equation nito is ito. Equation nito is ito lang din. So, ibig sabihin, mali na tayo kapag yan ang ginamit natin. Pero pag mag-horizontal strip tayo dito, dapat dalawang magkaibang equation yung ating ipagko-connect. Ulitin ko, dapat ibang equation yung ating mga ipagko-connect. Nasusundan? So, paano ba yun kapag dalawang magkaibang equation yung ating ipagko-connect? Simple lang naman gagawin natin. Okay, gawin natin is ganito. Ipakita ko lang. Is i-resign natin to. Nakikita ba yung screen ko? Yun. Okay. Ito yung ating horizontal strip natin. Yan. Yan yung ating horizontal strip. So, ito yung dy natin. Ito yung x natin. And sabi natin, di ba, for horizontal strip, okay, xr minus xl. And take note, this xr is ito. Ito yung xl natin, si y-axis. And y-axis, ang x natin dito is equal to 0. And for our parabola, ano yung x-axis natin, ano yung natin, xr natin. Simple lang. Diba, y is equal to 4 minus x squared. Transpose natin to. So, x squared is equal to, okay, 4 minus y. And x ang kailangan natin, so x is equal to the square root of 4 minus y. Okay, so x is equal to 4, square root of 4 minus xy. So, yan po yung magiging x natin. Okay, so xr natin dito. XR natin dito is actually ito lang, di ba? Si ito. Ito yung XR natin kasi ito yung right natin. Si X is equal to the square root of 4 minus Y. So, may tayo itong 4 minus Y or square root of 4 minus Y minus 0. So, ipakita ko lang yung totoo, no? Square root of 4 minus Y minus 0. Okay, from Y sub 1 to Y sub 2. Okay, so this is dy. So, what will be our Y sub 1 tsaka Y sub 2? Okay, by just checking our points of intersection natin dito or yung ating limit na kinuha dito, ito yung magiging ano natin, di ba? So 0 and 4, ito naman is 2 and 0. So ibig sabihin dito, magiging limit natin dito is 0 to 4. Tama ba? 0 to 4. Because sabi natin, yung y component natin dito sa ating point na to is 0. Dito naman is 4. So meron itong 2 to 4 or 0 to 4. Okay, integrate na natin to. Integrate natin si square root of 4 minus y, dy. So, mapapalabas natin itong integral to. Meron itong negative 2/3 multiplied by 4 minus y raised to 3 halves from 0 to 4. So, this will be our area. Okay, paki-compute nga guys kung ano po yung maging area natin dito. Paki-calculate lang. Ito. Excuse me. Okay, so paki-calculate nga lang po ito guys. Ay, sorry. Okay, so negative 2/3, 4 minus 4 raised to 3 halves minus negative 2/3, 4 minus 0 raised to 3 halves. So what will be our answer here? Ano po yung isuot natin dito sa A natin?
Okay, 16 over 3. Sir, akala ko ba same lang yung sagot natin dito? Dito sa area na to, tas dito. Dito sa previous problem natin, bakit hindi sila parehas? 32 over 3 to, ito naman 16 over 3. Anong gagawin natin, sir? Parang mali. Actually, same lang yan. Okay, parehas lang naman tayo ng sagot doon. Okay, ano bang pinagkaiba? Ang kinuha kasi natin na area is ito. Ito kasi, ito lang, yung kinuha natin ng area. Yan. Di ba ang need natin is yung buo? So, ang gagawin natin dito para makuha natin buo? Di ba gusto natin makuha itong buo? Anong gawin natin? Kung mapapansin natin, di ba, symmetrical sila, di ba? Equal tong area na to sa equal dito. So, ang gawin natin dito sa 16 over 3 natin para maging parehas doon sa kanina. Sixteen over 3 times 2. Tama ba? Kasi nga, dalawa ito, di ba? So, 16 times 3 times 2 equal to lang. Equal to saan? Sorry? Equals to saan? 16 times 16 over 3 times 2. Okay, ilan po? Equal to saan? Okay, 32 over 3. So, may tayo ditong 32 over 3. So, ibig sabihin, parehas na tayo doon sa kanina. Tandaan natin guys ha, yung ating area kasi na kinukuhanan is hanggang doon lang sa umpisa ng ating strip hanggang sa dulo. Ibig sabihin, ito lang yung area na kinoconsider natin. No? Yan lang na area yung ating kinoconsider. Okay? Pero syempre, kapag gusto mo na minsanan, mag-vertical strip ka na lang para hindi ka na mag-times 2. Pero all in all, same lang naman. Pero para sa akin, mas madali si vertical strip dito sa problem na to because baka magkamali pa ako dito sa integration dito. Dito. Okay? So yan po. So far, may katanungan ba? Okay, 11:33 na pala. Okay, siguro tuloy natin to next meeting guys, yung discussion natin. Okay, inuulit ko. Okay? Tanong natin guys, no, sa pagpili ng ating strip natin, okay, sa pagpili ng strip natin, tignan natin kung saan siya mag-umpisa at saan siya magtatapos. Hindi pwedeng magganito ha, hindi tayo pwede magganito. Yung ganito. Itutuloy natin yung strip natin mula dito papunta dito, y, because syempre, ima-minus natin siya sa sarili, ibig sabihin mag-zero tayo, mag-equal to 0 yan. So ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Okay, so syempre, para maiwasan yung mag-zero tayo dito, para yung wala tayong masusolve, okay, kalahatiin na lang natin. Kalahatiin na lang natin. Kasi kapag ganun ginawa natin, no? Okay, magiging 4 ito. 'Di ba? Magiging 0 tapos 0 yung y natin dito, 'di ba? Yung y natin dito is equal to 0. Yung y natin dito is equal to 0 also. Ibig sabihin, mag-limit natin dito is 0 to 0. 'Di ba? Tapos naka-minus 4 minus y pa tayo dito kapag parehas kayo ng sagot or parehas kayo ng ano natin, solution natin to. Okay, ulitin ko ha. This is for horizontal strip. At pwede nyo gamitin kahit sa anong strip naman. Okay, kahit ano pwede. Walang problema dyan, no? Okay, may katanungan ba? Okay, try na lang natin to. Solve ko na lang to. Okay, so ito na yung magiging class problem natin. Find the area bounded by the graphs y is equal to 2 minus x squared and y is equal to x. So kapag i-graph natin yan, ganyan yan. Okay, pero pag ayaw nyo pang mag-graph, pwede naman. Okay lang, walang problema. Ang gawin nyo na lang, ipag-equate nyo na lang itong dalawang to. Yung y dito, tapos yung y dito. So, para mahanap natin points of intersection. So, by equating, okay, yung ating y is equal to y is equal to 2 minus x squared is equal to x. Kasi, di ba, y is equal to y. So, substitute natin isa dito. Meron tayo ditong x squared plus x minus 2 equal to 0. Ang tanong, ano pa yung factors nito? Ano pong factors niyan? Ano pong factors nito? Siyempre, factors nito is x plus 2 times x minus 1, di ba? Equal to 0. So, ibig sabihin dito, yung points of intersection natin dito is negative 2 tsaka si positive 1. Okay, kasi di ba kapag tinranspose mo to sa kabila, maging negative 2, ito naman sa kabila is magiging 1. Okay, x plus 2 equal to 0, so x equal to negative 2. X plus or x minus 1
is equal to 0. Tapos what natin yan? X is equal to 1. So meron tayo ditong x, negative 2, tapos x equal to 1. Okay? So meron tayong value nito. Okay, may katanungan ba? Lagay ko na dito, si x na negative 2, tapos x na positive 1. So pwede nyo naman gawin to eh. Okay, so graph na lang natin ulit. X tapos y. So negative 2, negative 1, 0, and 1. So ano pang value ng ating parabola kapag sa ano? Kapag negative 2 yan. Kapag negative 2 yan, ilan tong y natin? So negative 2 din, di ba? Negative 2. Okay, kapag negative 1 ito, 2 minus negative 1 squared. So, may itong ilan po? Negative 1. It is equal to 1, di ba? 1 yan. Kasi di ba, negative 1. Okay, so 2 minus negative 1 squared is equal to 1. Okay? So, next naman, kapag 0 naman to, kapag 0 to, ibig sabihin 2 ito. Kapag 1 naman to, it is ibig sabihin, magiging 1 ito. Okay, so this will be our graph. Meron tayo dito, negative 2 and negative 2. Negative 1 and 1. Okay, 0 and 2. Okay, tapos meron pa tayo dito, 1 and 1. Okay, so yan po yung magiging graph natin, no? Okay, so ipag-collect nyo na lang yan, meron tayo din parabola. Okay, ganun din naman kapag sa x natin, or dito sa line na to, x is equal to y. So, ibig sabihin, kung ano yung value ng x natin, equal din sa y. So, meron tayo itong negative 2 din yan. Kapag 1 yan, negative 1 din yan. Kapag 0 yan, 0 din yan. Kapag 1 yan, 1 din yan. So, same lang dito. Negative 2, negative 1, negative 1, 0 and 0. Siyempre, 1 and 1 yan. Okay? So dito, sa tingin natin, ano bang mas maganda? Vertical strip or horizontal strip? Paki-type Y paki-type B kapag vertical, paki-type H kapag horizontal. Ano mas maganda dito? Gamitin natin dito yung ating vertical strip. Because sabi natin sa vertical strip, dalawa magkaibang equation yung ating ipagkukonek. Ito, tsaka to. How about our horizontal strip? Magkaiba din naman. Ito tsaka to. Yes, magkaiba. Pero what if nandito na yung ating area na kinukompute, nandito na. Pagkaparehas na, di ba? So, mahirapan tayo dyan kasi itong horizontal strip natin hanggang dito lang yan. Ito yung area 1 natin. Siyempre, area 2 natin is yung na-trigger nyo kanina, ito. Okay, yan yung area 2 natin. Siyempre, tatimes 2 niya pa yun para makuha natin area 2 natin. Okay, so dito mas convenient si vertical strip. So, using vertical strip, ilisin ko na lang to. Using vertical strip, meron tayo ditong okay, y upper minus y lower. So sabi natin, this is our y natin na 2 minus x squared. Ito naman yung ating y natin na x. Ang tanong, ano po yung maging y upper natin dito? Pakisabi na lang. Ano po yung y natin dito? Y upper natin? Y upper natin dito is itong nasa taas. Y natin na 2 minus x squared. Tapos y lower natin dito is y is equal to x. So meron tayo ditong y upper na 2 minus x squared. Tapos y lower natin na x. Okay, so integrate natin to. Integrating this, meron tayo ditong 2x minus x cubed over 3 minus x squared over 2. Okay, from negative 2 to 1. So substitute natin. A natin is equal to saan? 2 times 1 minus 1 cube over 3 minus 1 half over 2. Okay, minus 4 times negative 2 minus negative 2 cube all over 3 minus negative 2 squared. So pakikalculate nga guys, ano po yung area natin dito? Ano pong area natin dito? Two times 1 minus 1 cube over 3 minus 1 squared over 2.
minus, okay, 2 times negative 2 minus 2 times negative 2 cube all over 3 minus negative 2 squared over 2. Okay, so ano po yung magiging value ng ating a dito? A natin dito is equal to saan? Paki-calculate lang. Okay, thank you, Joval. A natin dito will be equal to 9 over 2 units. Very good. So this will be our A. So dito guys, no, mas madali dito sa vertical kasi nga all throughout our span or our drawing or our graph, okay, magkaibang equation yung ating pinagko-connect. Okay, unlike kapag nag-horizontal tayo, hanggang dito lang yung horizontal natin, hanggang lang. So horizontal strip ito. Pero pagdating dito, hindi natin pwedeng horizontal strip yan. Okay, pwede naman kapag ganito. Pero ito times 2 mo pa yan. Okay, so mahirapan tayo. So or pwede naman madali lang naman pero yun nga lang medyo mas mahaba yung magiging solution natin. Mas okay kasi kapag si vertical strip dito sa itsura na to. Ito yung ating sample problem natin. Okay, may katanungan po ba? Wala. Okay, wala. Okay, sige. Since wala tayong katanungan, so yan ko na lang muna discussion natin dito. So I will send na lang your quiz tomorrow. Siguro I will give an assignment that will serve as our quiz na lang. Okay pa kasi sa February 25 I am not around because I have something to do okay sa Manila. Okay, 25, 26 I am not here. Okay, it depends. Okay, it depends upon the situation naman. Okay, pero I will update you about our exam. PT exam will be next week. Okay, it depends kung ano ba yung free time nyo. Kung 28 ng umaga or hapon or 29 ng umaga or hapon. Depende na lang. Okay, nagtanong na lang ako sa inyo tapos update nyo na lang ako guys ha. Update nyo na lang ako no. Okay, may katanungan ba? Okay, wala. Okay, so since wala tayong katanungan, so God bless you guys and see you na lang siguro okay kapag magkikita tayo. Okay, God bless you and thank you guys. Okay, ingat kayo lagi. Okay? Sige, sige. Thank you din. Ingat kayo. Ingat kayo. Okay. Ingat din kayo. Thank you.